Ang problema sa inyong dalawa kasi, tismoso kayo eh. Kaya naipangako ninyo, ang buong akala ninyo, may makukuha kayo sa akin. Doon nakasalalay ang ekonomiya ng ating bansa. The Philippines is an agricultural economy. Huwag ninyong mamaliitin yung importansya ng pagtatanim. Sabi ko kanina, dahil kausap ko yung representative ng Taiwan Economic and Cultural Office. Opo. Pinaintindi ko sa kanya, sabi ko, total maganda yung relasyon ng ating dalawang bansa. Opo. Alam mo talaga, ang problema ng aming bansa ay yung agriculture. Sen, hindi yung usapan ni Secretary Boying at ni Sen ang gusto kong malaman eh. Kundi yung usapan nila... Yan ang iniintay ko. Yung usapan nila... Yun ang sinabi ko kahapon eh. Ni... Yun ang inaabangan ng marami. Alam niyo ba, Sen, tumanggap ako ng 1,000 text mula sa iba't ibang mga reporter, sa mga kaibigan natin sa Senado, sa Kamara, sa Malacanang. Abangan nyo sa palatuntunan sa ganang mamamayan. Alam nga naman akong sabihin ko sa inyo, di ba una pa kayo? Ito na. Ano ba ang pinag-usapan nyo ni Ma'am Edna, Sen? Ayun! Tungkol saan? Ang dami kasi. Tungkol saan? So, Ma'am Edna pa lang binasabi mo? Yun ang nasa isip ko. Ano ba nasa isip mo? Yun nga rin talaga, kay Ma'am Edna. Kasi ang pinag-usapan namin, dahil nga, di ba, nagtatanim ako ng lettuce, di ba? Lechugas. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo sumama ka, dahil alam ko naman kung pagka yung mga lettuce kasi medyo malaki na, ang gagandang tingnan eh. Hindi ba pinagawa ko uli yung aking sa Tarlac, yung greenhouse ko. Alam mo naman, hydroponics yun eh. By this time, 20 days old na yung aking mga lettuce. Hindi ko nga naibigay siya direct. Sana naipasinag ko na naman dito. Iinggitin ko na naman si Nelson dito. Hindi, padala sa atin para yung tagapag-alaga niyo doon. Si Briggs. Kung nakikinig si Briggs, i-text mo, isang mga sa akin, ha? Text mo kay direct ka mo para maipakita natin yung bahagi na yun. Yun namang ilang portion na mapagtatamnan pa, tatamnan ka na naman ng kamuting baging. Kasi binibili yung mga baging. Yun ang sinabi ko yun ang kinukwento ko yung talbos pa lang pala, malaki na kita. Baka gusto mong sumama sa akin, makita mo naman. Kasi alam ko, gusto mong nakikita yung mga lettuce. Alam mo kasi, pagka nandun yun, natetempt siyang kumuha na kagad eh. Yun ang gusto niyang ilagay doon sa burong isda. Yun ako, kasarap nun. Tsaka yung meron kang inihaw na dalag. Yun ang may kukwento ko sa inyo. Bukod doon, wala akong masasabi. Ewan ko kung ano ibang gusto niyo pang itanong. Ayun naman pala. At least malinaw tayo. Pasensya na kayo. Yung mga kasama nating reporter. Itanong mo na. Kasi hindi malinaw eh. Diba kumbaga sa pelikula, hindi naman sinimulan eh. Walang tanong eh, walang sagot. Bukod pa po doon sa pinag-usapan ni Ma'am Edna, na alam mo namin na yun. Kayo naman dalawa, nabalitaan ko, ipinangako nyo sa ating mga taga-subaybay na pagdating ko rito sa araw na ito, ay magkukwento ako. Abay, kayong may utang sa kanila, bahala kayong bayaran ninyo yun. Kasi po, tumanggap kami ng tawag at text doon po sa nakausap ninyo. Sabi po niya na ako ay may biyahe, hindi ako makapagpapaliwanag na mahaba sa inyo. Ibinilin ko ngayon kay Sen Dante, siya na ang magpaliwanag sa palatuntunang Saganang Mamamayan. Sinabi pa po nanonood siya. Ipaliwanag niya sa Saganang Mamamayan para detalyado ang aming napag-usapan. Halos isang oras. Opo. Pero pinutol ninyo. Meron siyang sinabi, kung gusto mo kanyang ikwento. Yun ang sinabi niya. Kung ayaw ko, ano magagawa ninyo? Yun lang po. Sayang. Ay, nako. Sabi ng mga nanonood sa atin, ano ba? Sasabihin niyo, di ba ka naman po pwede lang, yung mga patikim lang na pwede namang on air. Lagyan mo muna on the record. Yung hindi naintindihan yung pinag-uusapan natin. Ang atin pong binabanggit, para diretso. Bukod po doon sa napag-usapan nyo sa lettuce, tungkol po yung Ma'am Edna, meron pa pong
isang mahalagang tao na bumisita mismo Pakita natin. sa inyo pong opisina at nagpa-picture pa po. Sino ba yan? Tingnan Ang natin. amin pong tinutukoy Asan? ay ang Vice President BP Inday Sarap. Pakita niyo nga yung larawan, direct. Kahapon ba yan o other day? Hindi, kahapon to. Tama. Oo. Yung larawan, direct. Baka sabihin bapiring daw. Baka next year daw po may palabas. Yan ang problema ni Direk. Yan ang problema. Kaya sabi ko, nasisipayo si Direk eh. Kaya pala salita mo kanina. Nasisipayo. Nasisipayo. Ayan! Ayun, kita nyo. Picture to eh. Sabi ko sa inyo. Hindi nyo ba titingnan yung background ng opisina ko? Maganda. Hindi, official seal, background po. Sana yung buong para nakita nyo. May picture dyan sa likod eh. Nakita namin yan, Sen. Oho. May chest ba tayo dyan? Hindi, nakita mo yung sa likuran mismo namin, nakikita mo si Genghis Khan na yun. Si Genghis Khan ba yan? Oho. Pero parang metal ba yun? Metal yan. Metal. Oo. Aba. Diyan ba pumunta si WJ? Hindi alam ni WJ yan. Bagong gawa yan eh. Kaya akala ko dyan, yun nung, di ba, kinikwento sa amin, ipapagawa niyo yung opisina niyo. Akala ko yung Hindi kasi WJ. beer kasi yan, wala namang naging opisina dati yan. talaga. Ngayon, dahil sa wala naman, beer. Hindi, kami na yung Nag-ayos. So, Pero ang isang bagay yun, meron bang tayong chessboard dyan, Sam? Oo, para meron, makagalaw. nakatago dyan sa may likuran ng mga Yun ang labi. importante. Tama-tama. Nelson, minsan tayo Kaya alam mo na. lang, hindi ka naman makapaglaro. Una, wala naman akong kalaban. busy. Ay, di ka. Pangalawa, sa dami ng gagawin ko. ginawa ko na lang Si dekorasyon. Sen, si Lito Lapid, magaling sa chess yan. Ay, hindi marunong sa chess dito lapid. Puro kabayo lang alam nun. Sumakay ng kabayo. Ay, nako. Iniiba natin usapan eh. Anong kwento sa likod ng larawan na yon? Sen? Opo. Yun? Kinuwento ko sa kanya yung lettuce. Ganun po. Oo. Na-share din nyo. Tuwan-tuwa siya. Pinakita ko sa kanya kasi hawak ko yung cellphone ko. Opo. Di ba? Ganun lang. So, plano din po nila magpatanim ng maraming leto sa Davao. Kaya, halimbawa, sa Hindi, iba't ibang... meron din silang tanim kasi maganda yung kanila. Hindi na hydroponics kasi yung klima maganda eh. Opo, Dito sa atin, kailangan hydroponics. Kasi yung Kailangan tubig. meron kang greenhouse. Opo. Dahil mainit tayo eh. Tama po, tama. Hindi siya mabubuhay, mamamatay sa kagad. Hindi siya lalaki ng ganun. Dapat controlled temperature, di ba? Oo. Hindi, tsaka nila po, ang alam ko, marami rin kakao, di ba? Yung tsokolate. Isang oras din eh. Aba, isipin mo kung paano ipapaliwanag yung hydroponics. Meron pa akong wind pump. At pinakita ko sa kanya yung irrigation ko na solar. Opo. Kailangan ma-describe mo mga mabuti yun. Nagbiyahe pa ang Vice President. May flights ang importante. Dumaan siya para lang pag-usapan ng lettuce. Boarding na raw po siya. Ibig mo sabihin, backbone ng ating ekonomiya, agriculture, kaya interesado siya doon. I move to cite in contempt for lying. Ang problema, Isipin mo. Di ba? opo, ang problema sa chairman, hindi tayo. Ang problema, By chairman lang tayo. ang problema sa inyong dalawa kasi, tismoso kayo eh. Kaya, naipangako ninyo, ang buong akala ninyo, may makukuha kayo sa akin. Di ba? Naglakas loob na ho kami para... Abay, mantakin nyo ngayon, Sen. Nabutata kayo ngayon. Mantakin nyo ngayon sa YouTube. Ang nakatutok sa atin ay 12,000. Yung 12,000 na yan, siguro sa isang unit gadget, ay pinakamababa yan, 3 hanggang 5. Kaya nga ibabas kayong lahat ng mga yan. Sa Facebook Diba? po, ganun din. Iba pa yung mga nanonood sa kanilang mga television screen at saka yung mga na bumibiyahe sa kanilang mga sasakyan, nanonood, nakikinig din po. I-contempt na natin kasi. Wala tayong forum eh. Isipin ninyo na kumodinalaw ka ba ng Vice President kung ano-ano ng spekulasyon ang nasa isip nyo? Pwede naman kayong magkwentuhan kasi tagal din naman namin hindi nagkita eh. Opo. Di ba? Magmula nung huli kaming magkita sa Pilipinas, halimbawa sa Digos. Alam ko pinakahuli yung birthday niya sa The Hague, di ba? Sinabi ko naman siya, nagpunta ako doon. Nagpunta kayo doon. Yun ang pinakahuli. Yun ang pinakahuli. So, napatagal dahil siyempre, sa haba ng hindi kami nagkita, so maraming kwento-kwento lang. So, sukdo lang, umabot po yung boarding time niya
Sabi niya, meron lang ako kanyang flight ngayon. Papasok ako sa opisina ni Senador Marcoleta. Paglabas, sabi niya, ikukwento ko sa inyo ang aming napag-usapan. Nung lumabas, sabi niya, ako, boarding time na namin. Boarding time na. Pagka Ang nagpaliwanag dami pa. palang sumunod sa kanya. Hindi ko naman nakita. Nasa loob ako. Pakarami po. Nagkaipit-ipit nga sila dyan eh. Oho. Tapos habang sa ini-interview na Mian Corbera, yung mga reporter po ng Senado, sabi niya, Nakita mo nakasunod si Senator Bato? Opo. Pero opo. hindi siya nakapasok sa loob. Kayo nga lang daw po talagang nag-usap eh. Oh. Importante talaga yung mga letos. Sabihin ko sa inyo. Doon nakasalalay ang ekonomiya ng ating bansa. The Philippines is an agricultural economy. Huwag ninyong mamaliitin yung importansya ng pagtatanim. Di ba? Opo. Naikwento ko sa kanya yung kamuting baging. Kung gaano ang kinikita ko riyan. Sa talbos pa lang pala, wala pa yung laman, ano? Talbos pa lang yun kasi yung talbos na yun, pag nag-gather mo yan, ibebenta ko yun. Opo, At marami ang magtatanim nun. per tali. Naku Oo, naman. per tali yun. Baka sir, pagka tinanong si Vice, iba isagot niya, hindi kamoting baging at lettuce. Ang Pinag-usapan ninyo. sasabihin niya. Opo. Oo, hindi naman yung makakalimutan yung kinwento namin at puro baging na lang ang pinag-uusapan. Hindi ba? Hindi kasi ang linaw ng pagkakapaliwanag niya, di ba? Boarding time na kami. Oo. Kapag ka nagpaliwanag pa ako sa inyo, mahuhuli ako, hindi, kinakailangan ko, parang sulo ata pupuntahan niya, no? Ganon. Oo. Pinakamabutian niya, manood kayo sa palatuntunang sa ganang mamamayan, alas 4:30 hanggang alas 6 ng hapon, Biyernes, doon ipaliliwanag ni Sandante ang napag-usapan namin. Oh, tama, di ba? Opo. Hindi pa nyo nasakyan. Sinabi na nga niyang boarding time ko. Oho. Ang gusto lang niya sabihin, ayaw ko kayong kausap. Di pa nyo nakuha yun? Ngayon na po Ayaw ko namin kayong kausap kahit sino sa inyo. Pasensya nyo na ako. Ganun lang ibig na sabihin nun. Sige po. At dahil dyan, mga kababayan, tayo po'y magparami na ng lettuce, kamoting baging, at yan po magsasalba sa atin pong kabuhayan. Yan. Diba? Ang ating agrikultura ay susi sa mahirap na kalagayan Ganun din ng ang ating sinabi ko bansa. kanina dahil kausap ko yung representative ng Taiwan Economic and Cultural Office. Opo. Pinaintindi ko sa kanya, sabi ko, total maganda yung relasyon ng ating dalawang bansa. Opo. Alam mo talaga, ang problema ng aming bansa ay yung agriculture at saka yung energy. Dito sana itong dalawang area na ito ang dito mo matulungan ng aming bansa. Naipaliwanag niya na isa sa program nila, every year, sabi niya, merong 50 na young farmers ang tinetrain namin sa Taiwan. Taiwan, oo. Alam namin yun, sabi ko. Pero kaya ang gusto ko, yung sistema ng agriculture ang mabigyan muna ng pansin. Kahit gaano pa ang training na ibibigay natin, pagbalik nila, yung kalunos-lunos na kalagayan ng aming agricultural system, yung pa rin ang makikita niya eh. So yung napag-aralan niya, hindi mo i-apply dito eh. Okay. Pero kung halimbawa from subsistence farming, alam niya, naintindihan yung subsistence. Subsistence farming? Opo. Subsistence farming, ang ibig sabihin nun, tayo yung nagsasaka Oo. para sa ikabubuhay lang ng pamilya natin. Opo. Kinakailangan magsaka ka, hindi lang sa pambuhay mo sa pamilya, kundi makatulong ka sa ekonomiya ng bansa mo, makapag-export ang bansa mo. Paano mag-export? Sa'yo lang kulang na eh. Yun ang subsistence farming. Opo. So, anong magiging katuturan ng tinrain mo siya? Tinrain mo siya sa isang makabagong farming. Alam mo pagkakaiba? Mayaman ang kanilang mga farmers. Yun ang makikita ng mga batang Pilipino. Pagbalik nila, ay yung kalunos-lunos na kalagayan pa rin ng pagsasaka makikita nila. Masisipayo na naman sila. Naintindihan ko, sabi niya. So, dapat ganito ang gawin, ganito, ganyan. Meron silang mga sa atin, cooperative ang ibig sabihin. Pagtapos yung energy, ganito ang gawin natin. So, alam mo, kahit na wala kaming sesyon, ako, nakikipag-usap ako sa mga ambassador, sa mga representatives ng iba't ibang bansa. Ipakilala natin kung saan tayo mahina, magpatulong tayo.
ang Taiwan po ba'y mayabong din sa agrikultura? Kasi, di ba, ang Taiwan, ang alam natin, more on technology, di ba? Yung mga chips, pabrika. Maganda yung kanilang agriculture. ganun ba? At saka sila, como maliit ang bansa nila, Opo, oo. lahat ng mapagtatamnan. Talaga minamaximize mo nila. Makakita ka doon yung building, yung bubungan niya, may tanim. May tanim, may Oo. Parang Singapore din pala, no? Gaano lang kaliit ang land area ng Taiwan, sa aking palagay, 10% lang ng land area natin. Di parang Metro Manila lang po halos. Hindi naman, malaki ng kontiro. Kasi tayo, 300,000 square kilometers. Opo, Sila siguro mga 30. Kaya 10% lang. Oho. Kaya talaga makita mo kung gaano kamahal ang lupa sa kanila. Halos buong Visayas, yung isla ng Bisaya. Mga ganun po. Siguro, ganyan. Oh. So at least maghapon, pwede mo palang ikutin yung Taiwan, ano? Kung gano'n ang, gano'n lang. Hindi naman. Wala ka nang ginawa kundi umikot na Umikot siguro para maano. Hindi, kaya ko lang ho naisip, wala ba kayong planong puntahan man lang natin? Kasi at least di ba? Palagay mo, Nelson. Pagpunta ko, kasi sabi niya Iniimbitahan tayo, baka siguro. pinakamaganda ka niya, end of October, pumunta ka ron. Ayun, oho. Nandun pa ba ako yung Grand Hotel? Opo. Oh, sabi niya, it's a very, very old A hotel. hotel. Oho. Why did you choose that hotel? Sabi niya. No, I'm not choosing that hotel. It's very memorable to me. Why? Sabi niya. It was my first time in Taiwan when I was billeted in that hotel. It was a newly built hotel. That was about 38 years ago. I was only 12 years old when I get there. I'm sorry. Ayun. Di ba? The pinakamaganda saan, balikan natin at nang sa ganda rin, mapuntahan din namin yung Taiwan. Para makita mo naman yung park na nandun si Dr. Sun Yat-sen. Yung mga ganyan. Isa po yan. Tsaka makita natin yung talagang yaman. Wala naman kayong visa Hindi, kilala ho namin si Cheloy Garapil. Kilala mo? Kilala natin yan. Mabibigyan tayo ng visa, papasok ho doon. Importante na naman, kasi siya ang chairman ng MECO. Isa ba sa Taiwan? Parang visa pre ata ang Taiwan sin Hindi, merong Meron ba doon? Meron ata. Oho. Hindi naman kasi ASEAN Ang libre tayo, ASEAN lang, di ba? Oho. Sige. Anyway, baka sabihin ng ating mga kababayan kung ano na pinag-uusapan.